Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-42 yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Samantala, kanina pang nakatingin si Jana kay Jared at nasorpresa ito nang makita niyang ngumiti si Jared at nabigla siya sa narinig niyang affection sa boses nito nang magsalita ito kay Jaisel. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang naging ganoon ka-patient sa isang babae si Jared. Agad na bumangon ang matinding selos sa puso ni Jana. Palihim niyang nakuyom ang kanyang mga kamay at pinilit niyang pigilan ang kanyang tunay na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Sobrang naiinggit ako kay Jaisel kasi andyan ka lagi sa tabi niya. Pagkaraan ay malungkot na sabi nito kay Jared. At sa mga darating na panahon ay maaaring magkaroon na kayong dalawa ng mga anak and you will live happily together for the rest of your life. Nang marinig naman ni Jared ang komentong iyon ni Jana, ay agad nitong inalis ang tingin niya sa pinto. Nang makita nito si Jana, dumilim ang mga mata ni Jared at bahagya itong nakaramdam ng guilt. Noon, kung hindi nang dahil sa kanya ay hindi sana ito masasangkot sa nakakakilabot na car accident na iyon at hindi sana ito mawawala ng kakayahang magkaroon ng mga anak. Muling nagsalita si Jared in a deep voice. Tutulungan kitang mahanap ang magaling na doktor na iyon. Ang medical niyang kakayahan ay talaga namang isang alamat. Marahil ay mabibigyan kanya ng pagkakataon na maging isang ina. Iyon ang pagkakautang niya kay Jana. At gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para makumpleto niya ang task na iyon. Kakaiba ang ngiting iyon ni Jana. Ang pilit ng ngiting iyon sa mukha nito ay nakakadurog ng pusong makita. Naririnig ko lang ang usap-usapan tungkol sa nakamamanghang kakayahan ng doktor na iyon. Subalit ang kinaroroonan nito ay nananatili pa ring isang misteryo. At iyon ang dahilan kung bakit ako nagpunta sa'yo para hingin ang tulong mo. Ang totoo niyan, kahit makita ko man siya o hindi, o kung magamot man niya ako, hindi na yon magiging mahalaga pa para sa akin. Dahil natanggap ko na ang katotohanan ito. Sa nakikita niyang pagtanggap ni Jana sa kapalarang iyon, ay lalo lamang siyang nalunod sa guilt. Naguguluhan ang isip ni Jared ng mga sandaling iyon at hindi na siya muli pang nagsalita. Samantala, nang makalabas naman si Jaisel mula sa study room, ay pinag-iisipan na niya ang tungkol sa pagpapakasal nila ni Jared. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-42 yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. At ngayon nga na nakabalik ng muli si Jana, kailangan na niyang i-give up ang posisyon niya bilang fiancé ni Jared, kahit na anong mangyari. Malinaw na siya ang magiging third party sa mga ito kung hahayaan niyang manatili pa ang relasyon nilang iyon ni Jared. Bukod pa doon, nagpaplano pa lang naman si Granny para sa kasal nila. Kung ang bagay na ito ay patuloy pang ipagpipilitan ay baka lalo lamang itong lumala. At sa huli ay mabibigo pa rin ang kagustuhan ni Granny. Bulong ng isip ni Jaisel ng mga sandaling iyon. Kailangan nilang mag-usap ni Jared ng tungkol sa pagputol sa kanilang engagement. Mas makabubuting mangyari yon sa lalong madaling panahon. Patuloy na bulong ng isip niya. Matapos maghintay ni Jaisel ng may isang oras sa living room, sa wakas ay natapos na rin ang pag-uusap sa pagitan ni Jared at Jana. Pagkatapos, ay sabay na bumaba ang mga ito mula sa study room. Nang magtaas ng tingin si Jaisel at makita niya ang dalawa na magkasabay na lumalakad pababa ng hagdan, agad niyang naramdaman na ang mga ito ay parang match made in heaven. Dahil sa nakikita niyang tagpong iyon, ay agad siyang naasiwa. Marahil ay dahil iyon sa status niya bilang fiancé ni Jared
Kaya ang sitwasyong iyon ay bahagyang naging awkward para kay Jaisel. "Grandma, alagaan niyo po ang inyong sarili. Aalis na po ako. Bibisita na lang po ako ulit dito pag may pagkakataon ako." Pagkaraan ay magalang na paalam ni Jana sa matanda. Pagkatapos ay lumakad ito palapit sa harap ni Jaisel. Napakabait ng naging ekspresyon nito. "Jaisel, magplano tayo ng girls' date kung kailan ka pwede." Pagkaraan ay sabi nito sa kanya. "Sure," maagap namang sagot ni Jaisel. Kahit na nga alam naman ni Jaisel na hindi naman talaga kailangan ni Jana na makasama siya, ay agad siyang sumang-ayon sa sinabing iyon ni Jana at hindi na siya gaano pang nag-isip. Habang nakatingin naman ang matanda sa naging kilos na iyon sa pagitan ni Jana at Jaisel, kontento itong napangiti. Nasisiyahan ang matanda na makitang nakakasundo ni Jaisel ang kaibigan ni Jared. Ang pag-asang makasal ang dalawa ni Jared at Jaisel ay lalo lang nadagdagan, isip ni Granny. Matapos na maihatid sa pinto si Jana, bumaling ang tingin ni Jaisel kay Jared saka ito nagsalita. "Jared, kailangan nating mag-usap in private." "Sige, mag-usap tayo sa kwarto," maagap namang sagot ni Jared. Pagkasabi nito noon ay inakbayan ni Jared si Jaisel at bahagya pa niyang kinabig ito palapit sa kanya. At saka sila sabay na lumakad patungo sa kanilang kwarto. Nakangiti namang napabuntong hininga si Granny. Pagkaraan ay nagsalita ito sa mayordoma. "Napansin mo ba kanina nung dinala ni Jared si Jana sa study room? At kung paano ngayon dinala ni Jared si Jaisel sa kanyang kwarto? Kapansin-pansin naman at madaling makikita kung sino talaga ang malapit sa kanya, hindi ba? Siguro nga ay maaaring nagkaroon sila ng ideya na putulin na ang kanilang engagement noon. Pero sa nakikita ko ngayon at sa mga darating pang panahon, ang ideyang iyon ay hindi na nila muli pang maiisipang gawin." Nang marinig naman ng mayordoma ang sinabing iyon ng matanda, ay agad itong napangiti at saka ito sumagot. "Dahil po iyan sa naging maganda ninyong ideya, senyora. Matapos nating hayaan silang makapagsolo nung nakaraang gabi, ang relasyon sa pagitan nilang dalawa ay talaga namang malaki ang ipinagbago. Tulungan mo akong mamili ng magandang araw para sa kasal nilang dalawa. Kailangan akong makahanap ng pinakamagandang date. At isa pa, maaari ka na ring mag-umpisang maghanda para sa kasalan. Mas malaking kasalan, mas maigi. Hindi natin maaaring tratuhin ng basta-basta lang si Jaisel. Nakakahiya sa kanyang pamilya. Baka..." Saglit na huminto ng pagsasalita si Granny at pagkatapos ay hindi na nito itinuloy pa ang sasabihin. Parang bahagya itong nag-alala. Subalit, mas naging excited ito sa mga mangyayari pa. Samantala, nang makapasok sina Jared at Jaisel sa loob ng kwarto, ay nagmamadaling kumala si Jaisel mula sa pagkakaakbay ni Jared sa kanya. At pagkatapos ay humakbang siya paatras ng 2 beses at pinanatili niya ang distansya sa pagitan nilang dalawa ni Jared, habang naguguluhan pa rin ang ekspresyon sa kanyang mukha. At nang dahil naman sa nakita ni Jared na naging reaksyon ni Jaisel, ay agad niya iyong hindi nagustuhan. Hindi nagustuhan ni Jared kung paano kumawala si Jaisel mula sa pagkakaakbay niya dito. Bahagya pang napatighim si Jaisel dahil sa pagkaasiwang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Tumingin muna si Jaisel sa malapad na cabinet kung saan nakalagay ang mga wine bago siya nagsimulang magsalita. "Jared, gusto mo ba ng red wine?" Naisip ni Jaisel na kung iinom sila ni Jared ng kahit na kaunting wine habang nag-uusap, ay maaaring mapagaan noon ang tensyon sa pagitan nila at maging mas komportable sila nito. Agad namang napansin ni Jared ang pagmamadali sa mga salitang iyon ni Jaisel. Kaya kahit na ayaw naman talaga niyang uminom ay napatango na rin siya kay Jaisel. At nang makita naman ni Jaisel na sumang-ayon si Jared sa sinabi niya, lumakad si Jaisel palapit sa wine cabinet
at agad siyang nagsali ng red wine sa 2 wine glass na naroon. At pagkaraan ay inilagay niya ang isang wine glass sa harap ni Jared habang ang isa naman ay nasa harap niya. Pagkatapos noon ay kinuha niya ang baso niya at lumagok siya ng red wine. Naisip ni Jaisel na sa pamamagitan ng pag-inom niya ng wine na iyon ay tutulungan siya noong magkaroon ng lakas ng loob. Matapos niyang mainom ang wine, tumingin siya kay Jared at seryoso siyang nagsalita. Jared, pag-usapan natin kung paano natin tatapusin ang engagement. Maaari ba? Matapos na marinig iyon ni Jared ay agad na dumilim ang mukha nito at humigpit ang pagkakahawak nito sa wine glass. Noong huling beses na itanong ni Jaisel iyon sa kanya, ang sabi niya kay Jaisel ay siya na ang bahalang mag-ayos noon. Sinabi niya lang iyon upang mas ma-delayed pa ang pagpapawalang bisa ng engagement nilang iyon. Subalit hindi pa man nakalilipas ang ilang araw at ngayon nga ay muli na naman itong nagtatanong ng tungkol doon. Bakit ba napakadesperada ni Jaisel na matapos na ang engagement niya dito? Tanong ni Jared sa sarili. Hindi iyon magiging madali. Pagkaraan ay mahinang sagot ni Jared. Hindi pa natin maaaring tapusin ang ating engagement ngayon. Dagdag pang sabi nito. Bakit hindi? Nang marinig ni Jaisel ang sinabi ni Jared ay natigilan siya. Agad siyang nakaramdam ng pagpapanik. Ang buong akala niya ay matatapos na ang engagement na iyon sa lalong madaling panahon. Naguguluhang bulong ng isip ni Jaisel. Nakita mo naman siguro ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Nagkasakit si Granny at kasalukuyang hindi maganda ang kondisyon ng kanyang kalusugan. Hindi kakayanin ng kanyang katawan kung makatanggap siya ng kahit na anong maaaring makabigla sa kanya. Labis ang kagustuhan ng matanda na si Jaisel ang mapangasawa ng apo nitong si Jared. Kung hindi sila magiging maingat sa sitwasyong iyon at bigla na lang silang magdesisyon na tapusin na ang engagement nila, magiging napakalaking dagok at kabiguan iyon sa matanda at baka hindi nito iyon makayanan. Nang marinig naman iyon ni Jaisel, saglit siyang nag-alinlangan. Pagkatapos ay muli siyang nagtanong, maaari bang sabihin mo sa akin kung paano mo pinlanong tapusin ang engagement noong sabihin mo sa akin na matatapos ito sa loob lamang ng 1 buwan? Dahil sa naging tanong na iyon ni Jaisel, napalunok si Jared at agad siyang nakaramdam ng uneasiness. Simula pa lang, pinlano na ni Jared na hanapin ang kanyang dawan. Tinanggap niya si Jaisel dahil na rin sa kagustuhan ng kanyang lola. Napapayag siya ng matanda na tanggapin si Jaisel dahil sa naging rason nito na gusto na nitong agad na magkaanak silang dalawa. Gayunpaman, hindi naman inaasahan ni Jared na si Jaisel na pala ang hinahanap niyang kanyang dawan. Kaya naman, hindi na niya inisip na tapusin pa ang engagement nilang iyon. Kaya paano siya magkakaroon ng kahit na anong plano? Bulong ng isip ni Jared. Matapos ang ilang saglit na katahimikan ay saka muling nagsalita si Jared. I have my plans. Nang makita naman ni Jaisel na walang kahit na anong intensyon si Jared na sabihin sa kanya ang plano nitong iyon, ay agad siyang nasiraan ng loob. Kaya nilaklak niya ang natitirang wine mula sa baso niya. Pagkatapos ay tiningnan niya si Jared na may komplikadong ekspresyon sa kanyang mga mata at saka siya muling nagtanong dito. Kung ganon, gaano pa katagal bago natin maputol ang engagement? Agad namang napakunot noo si Jared. Nakikita niya kung gaano ito kadesperada na matapos na ang ugnayan nilang iyon at iyon ang naging dahilan upang makaramdam ng galit si Jared. Hindi iyon sinagot ni Jared. Biglang naging seryoso ang mukha nito at marahan nitong ininom ang kanyang wine. Ilang sandaling natahimik ang silid na iyon. Bakit ba napakahirap na makipag-usap kay Jared? Maya-maya ay tanong ni Jaisel sa kanyang sarili. Ang halos lahat ng kanyang mga tanong ay hindi nito pinapansin.
Nagsimula nang maubusan ng pasensya si Jaisel ng mga sandaling iyon. Pagkaraan ay muling nagsalita si Jaisel in a low voice. Gusto ko lang namang malaman kung ano ang kabuuan ng plano at kung hanggang kailan ito. Nang sa ganon, ay magkaroon ako ng confidence para naman alam ko kung paano ako aarte o kaya naman ay alam ko kung ano ang dapat kong sabihin lalo na kapag kaharap si Jana. Naguguluhan si Jaisel sa kanyang role. Ang pakiramdam kasi niya ay parang third party siya sa mga ito na parang hindi. At iyon ang nagiging dahilan upang ang buong sitwasyong iyon ay mas maging awkward para kay Jaisel. Nang marinig iyon ni Jared ay kunot noo itong nagtanong. Ano naman ang kinalaman ni Jana dito? Hindi makapaniwalang muling tiningnan ni Jaisel si Jared. So, sinusubukan ba nitong i-deny iyon? At tinangka din ni Jared na magmaang-maangan sa harap niya? Malamang iyon ang dahilan, dahil sa siya ay isang outsider. Matapos napakalmahin ni Jaisel ang kanyang sarili, kaswal siyang nagsalita. Kaya kong sabihin kung ano ang relasyon sa pagitan niyo ni Jana. Saglit siyang huminto. Huwag kang mag-alala. Wala akong sasabihin na kahit na ano. Dagdag na sabi pa ni Jaisel kay Jared. Tuwid na tumingin sa kanya si Jared na may komplikadong ekspresyon sa mga mata nito. Ano naman kaya ang relasyong maaaring mamagitan sa pagitan nila ni Jana na sinasabi ni Jaisel? Nakikita ni Jared kung gaano kasigurado si Jaisel na parang alam na alam nito ang lahat. Pagkaraan ay bahagyang lumapit si Jared kay Jaisel. Pabiru siyang nagsalita dito. So, nagseselos ka kung ganon. Natigilan si Jaisel sa tanong na iyon ni Jared. Agad na namula ang pisngi niya, lalo na nang makita niya ang gwapong mukha ni Jared na noon ay sobrang lapit na sa kanya. Mabilis na napaatras si Jaisel saka siya nagsalita. Jared, sobra kang mag-isip. Gayunpaman, hindi tumigil doon si Jared. Patuloy itong lumapit pa sa kanya at hinagip nito ang kanyang baba at pinilit nitong tumingin ng tuwid si Jaisel sa kanyang mga mata. Jaisel, fiancé kita at hindi mo kailangang ikahiya kung nagseselos ka. Ang magnetic at attractive na boses ni Jared na iyon ay parang isang gayuma para kay Jaisel. Hindi makontrol ni Jaisel ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib ng mga sandaling iyon at lalo pang namula ang kanyang mukha sa ginawang iyon ni Jared. Nakikipag-flirt ba si Jared sa kanya? Naguguluhang tanong ni Jaisel sa sarili. Gayunpaman, hindi ba't mayroon na nga itong Jana? Nakita niya kung gaano ka-affectionate ang mga ito kanina lang sa study room. Dagdag pang bulong ng isip niya. Tumingin siya ng tuwid kay Jared. Nang mga sandaling iyon, ang tingin ni Jaisel kay Jared ay para itong isang Casanova, na hindi pa rin makontento kung anong meron siya. Maya-maya ay bigla na lang tumayo si Jaisel mula sa sofa at muli niyang binigyan ng isang komplikadong tingin si Jared. Pagkatapos noon, ay tumalikod na siya at lumakad palabas. Nagtataka at naguguluhan naman si Jared sa tinging iyon ni Jaisel sa kanya. Dahil doon ay napaunat ng upo si Jared. Ano kayang nangyayari sa babaeng ito? Tanong ni Jared sa sarili. Wala pa rin siyang nakukuhang matinong sagot mula kay Jared kung paano at kung kailan matatapos ang kanilang engagement. Dahil doon, ang tanging magagawa na lang niya ay pansamantalang wag na munang pansinin ang bagay na yon at magfo-focus muna siya sa kanyang duty bilang fiancé nito at sa kanyang trabaho. At dahil sa malaking tulong na natatanggap niya mula kay Alden, ang lahat ng kanyang trabaho ay napapadali. At sa sandaling handa na ang lahat, at sa tamang panahon ay magagawa na niyang muling makabalik sa entablado upang maging isang kilalang fashion designer. Alam ni Jaisel na darating din ang araw na iyon. Nang araw na yon, kinuha ni Jaisel ang pinakabago niyang ginawang design at plano niyang ipa-review iyon kay Jared.
Kaya naman agad siyang lumakad papunta sa opisina nito. Nang marating niya ang opisina, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto noon. Nagpasya si Jaisel na patuloy na pumasok doon. Akma na sana siyang kakatok sa pinto nang hindi sinasadyang makita niya ang tao sa loob ng opisina. Mula sa anggulo kung saan nakatayo si Jaisel, nakita niya ang likod ni Jana at ang taong nakatayo sa harap ni Jana ay si Jared. Magkaharap ang mga ito ng mga sandaling iyon. Pagkatapos ay bahagyang ibinaba ni Jared ang ulo niya, marahil ay upang halikan si Jana. Nagulat si Jaisel. May nakita ba siyang dapat ay hindi niya makita? Agad na tanong niya sa kanyang isip. Bakit kaya hindi isinara ni Jared ang pinto? Agad na nagalit si Jaisel sa kanyang sarili. Hindi na siya nagdalawang isip na tumalikod para umalis. "Diyan ka lang!" Bigla ay narinig niyang utos ni Jared sa kanya. Pagkatapos ay nagtaas si Jared ng tingin at matalim ang mga matang tiningnan siya nito. "Bakit ka nagmamadaling umalis? Lumapit ka dito." Nang marinig naman ni Jaisel ang boses nito, ay parang napako si Jaisel sa kanyang kinatatayuan. Kung saan-saan nagpalipat-lipat ng tingin ang kanyang mga mata at parang natatakot siyang tumingin sa mga mata ni Jared. Ngayon, naaksidente siyang pumasok doon habang nasa ganoong ka-intimate na tagpo ang mga ito. Bakit kaya pinipilit pa siya ni Jared na pumasok sa loob ng opisina nito? Hindi ba ito nahihiya? Nang dahil sa nakita ni Jared na komplikadong ekspresyon sa mukha ni Jaisel, hindi na napigilan ni Jared na uliting muli ang utos niya dito. "Lumapit ka dito, Jaisel." Kahit na mababa ang tono ng boses ni Jared, nang ulitin niya iyon ay mababakas naman ang panganib doon. Nang muli iyong marinig ni Jaisel ay agad siyang nakadama ng lungkot. At dahil siya'y isang empleyado lamang doon, at noon nga ay naguutos ang kanyang boss, wala na siyang iba pang choice kundi ang sundin ito na pumasok siya sa loob. Marahang lumakad si Jaisel papasok ng opisina ni Jared at mababakas ang takot sa mukha niya. "Mr. Leviste, nagpunta lang ako dito para ipakita sana sa'yo ang mga bagong ginawa kong design. Wala akong..." Bago pa man matapos ni Jaisel ang sasabihin sana niyang iyon, ay nasorpresa siya ng kanyang makitang halos may kalahating metro ang layo ng distansya sa pagitan ni Jared at Jana. At isa pa ay may hawak na tablet si Jana ng mga sandaling iyon. Naguguluhang saglit na napahinto si Jaisel. At noon lang niya na-realize kung ano ang nangyayari. Kung ganon ay nagkamali pala siya ng akala kay Jared. Lumalabas na may tinitingnan lang na mga dokumento ang mga ito sa opisina ni Jared ng sandaling iyon. Agad na namula ang mukha ni Jaisel dahil sa pagkapahiya. Sa sobrang hiyang nararamdaman niya ng mga oras na yon, ay nahiling niyang sana ay makakita siya ng butas doon na maaari siyang magkasya upang makapagtago. Bumaling naman si Jana kay Jaisel at nakangiti itong nagsalita. "Jaisel, andito ka pala." "Oo," nag-aalangang sagot niya kay Jana. "Sana'y hindi ako nakaistorbo sa inyong dalawa." Dagdag pang sabi ni Jaisel dito. "Of course you did." Nagtataray namang sagot ng isip ni Jana sa sinabing iyon ni Jaisel. Iyon na nga lang ang napakabihirang pagkakataon para kay Jana na makasama si Jared nang sila lamang. Hindi nasisiyahang bulong ng isip ni Jana. Subalit sa kabila noon, ay nanatili ang ngiti sa mukha nito. Nakuha pa nga nitong lapitan si Jaisel at hawakan ang kamay nito na para silang matagal nang magkaibigan. "Hindi naman, may sinasabi lang akong hindi gaanong importante kay Jared." Habang nagsasalita si Jana, ay nakatingin ito sa mga dokumentong hawak ni Jaisel. "Narinig kong isa kang designer. Si Jared lang ba ang tanging taong in charge para sa design? Kailangan bang siya ang personal na mag-review ng mga design mo?
Agad namang umiling si Jaisel. Si Alden ang talagang in charge sa akin. Kapag natapos ng gawin ang design, saka ko lang ito dadalhin at ibibigay ang mga dokumento kay Jared para ma-review niya ang mga ito. Katulad lang din iyon ng ibang mga plano na saka lamang ilalabas pagkatapos na sumang-ayon ng presidente. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Jaisel, normal para sa ibang designer na kahit hindi na i-review ng presidente ang final design ng mga ito. Tanging si Jaisel lamang ang nag-iisang nakakatanggap ng espesyal na treatment na iyon sa buong kumpanya nila. Nang marinig naman iyon ni Jana, bahagyang naningkit ang mga mata nito at sinikap niyang itago ang kanyang pagkabigla. Pagkaraan ay nakangiti niyang binitawan ang tablet na hawak niya. Kung ganon, hahayaan ko muna kayong makapag-usap ni Jared tungkol sa trabaho. Hindi rin naman ako nagmamadali. Pagkaraan ay sabi ni Jana kay Jaisel. Gayunpaman, ayaw din naman ni Jaisel na magtagal pa siya doon. After all, pakiramdam niya ay siya ang third party sa mga ito. Kaya naman nagmamadali siyang lumakad palapit kay Jared at sa kanya iniabot ang mga dokumento dito. Mr. Leviste, ito ang bagong design. Paki-review mo na lang para makita mo kung okay na sa'yo ang mga iyan. Pagkaraan ay sabi ni Jaisel kay Jared. Sa totoo lang, kung si Jaisel ang tatanungin, matapos na makita at matingnan ni Alden ang mga dokumento ng bagong design niyang iyon, ay sapat na iyon sa kanya. Ang hindi lamang niya maunawaan ay kung bakit kailangan pa ni Jared na makita iyon at matingnan din ito ang bawat proseso ng mga ginawa niyang design. Nakakapagod din naman para sa kanya ang paulit-ulit na magpabalik-balik sa opisina nito. Habang hawak ni Jared ang mga dokumentong ibinigay ni Jaisel sa kanya, hindi na bumalik si Jared sa desk nito para i-review iyon na katulad ng lagi nitong ginagawa. Sa halip, ay nanatili itong nakaupo sa sofa at nag-umpisa na siyang i-review ang mga ginawa ni Jaisel. Nanatili namang nakatayo si Jaisel sa gilid nito habang hinihintay niyang matapos itong i-review ang mga iyon. Habang tinitingnan ni Jared ang mga dokumento, ay tinuro nito ang isang certain spot mula sa dokumento. Ano ito? Pagkaraan ay tanong ni Jared. Hindi naman agad makita ni Jaisel ang nilalaman ng dokumentong iyon mula sa kinaroroonan niya, kaya lumapit si Jaisel sa tabi ni Jared para makita niya kung ano iyon. Subalit ang folder ay nakapatong sa ibabaw ng table. Kaya kinailangan ni Jaisel na bahagyang yumuko para mabasa niya iyon ng mabuti. Mabuti na lang at nagsalita si Jared. Maupo ka dito para mabasa mo ito ng maayos. Salamat. Matipid namang sagot ni Jaisel dito. Mabilis namang naupo si Jaisel sa tabi nito. Hindi siya nagdalawang isip at nagawa naman niyang basahin iyon ng madali. Pagkatapos ay nagsimula si Jaisel na magpaliwanag kay Jared in a professional manner. Tiningnan ni Jared si Jaisel na noon ay nakaupo nang napakalapit sa kanya. Halos naaamoy na ni Jared ang mabangong amoy na nagmumula sa katawan nito. At agad na sumilay sa maninipis na labi ni Jared ang mga ngiti. Natutuwa si Jared dahil nasanay na rin si Jaisel na malapit sa kanya. Kaswal na may itinuro si Jared at saka ito muling nagtanong. Ano naman ang ibig sabihin nito? Hindi naman makapaniwala si Jana at agad na namutla ang mukha nito nang masaksihan niya ang eksenang iyon. Dahil sa lubos na kamalayan at kaalaman ni Jared, alam na niya ang sagot sa mga tinatanong niyang iyon kay Jaisel. Subalit sinadya niyang magkunwaring hindi niya nauunawaan ang ibig sabihin ng mga iyon. Sa nakikita ni Jana ng sandaling iyon, nakaupo si Jaisel na napakalapit kay Jared habang nagpapaliwanag ito ng tungkol sa dokumento. May hindi maipaliwanag na pakiramdam si Jana. May kung anong sense of harmony sa pagitan ng dalawa ni Jared at Jaisel. Mahigpit na kinuyom ni Jana ang kanyang kamay.
Sobra siyang nagseselos na parang mababaliw na siya. Hindi man lang niya naisip na mai-inlove si Jared ng husto kay Jaisel. At upang makakuha lang ng pagkakataon si Jared na makipag-ugnayan at makasama si Jaisel, ay willing gumawa si Jared ng mga ganoon ka-childish na tricks. Nang makatapos si Jaisel na magpaliwanag sa napakahabang listahan ng mga tanong ni Jared, nakaramdam ng pagkauhaw si Jaisel. Matapos na sabihin ni Jaisel ang kahuli-hulihang salita, ay agad na iniabot ni Jared dito ang isang baso ng maligamgam na gatas. Maraming salamat. Mahina namang tugon ni Jaisel. Halos manuyo ang mga labi niya nang dahil sa mahabang pagpapaliwanag na ginawa niya. Kaya naman, halos masimot na ni Jaisel ang lamang gatas ng basong iyon. Habang pinagmamasdan ni Jared si Jaisel, hindi man lang na-realize ni Jared na halos magningning na ang mga mata niyang iyon nang dahil sa pag-ibig kay Jaisel. Kaya naman pala palaging may nakahandang mainit na gatas dito sa opisina ni Jared. Nag-iisip pa ako kung para kanino ang mga iyan. Para sa iyo pala ang mga ito, Jaisel. Nasorpresang wika ni Jana na may bahid pang panunukso sa kanilang dalawa ni Jared. Iyon ay parang pagbibiro sa pagitan ng magkaibigan. Gayunpaman, parang iba ang naging dating noon para kay Jaisel. Dahil si Jana ang girlfriend ni Jared ayon sa pagkakaalam niya. Nagseselos ba si Jana? Pagkarinig ni Jaisel sa sinabing iyon ni Jana, ay agad siyang nabalisa at nagmamadali niyang ibinaba ang baso ng gatas. Don't get it wrong, Jana. Palaging may nakahandang kung ano-anong inumin dito sa opisina ni Mr. Leviste para sa mga taong nagpupunta dito upang mag-report sa kanya. Ganun ba? Tanong naman ni Jana habang may isang payak ng ngiti sa mukha nito. Parang hindi naman naniniwala si Jana sa sinabing iyon ni Jaisel. At dahil alam ni Jaisel na hindi naman agad na maniniwala si Jana sa mga ganoon lang na paliwanag, Jaisel felt uneasy. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Bakit kaya naroon si Jana ng araw na iyon sa opisina ni Jared? Ano kaya ang pakay nito doon? Sana po ay samahan ninyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Beautiful things happen in your life when you distance yourself from all the negative things. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.